Tingnan nyo, ang ginagawa nito ni Zaldico, according dito sa ano na to, dito sa isang report na ito, sa telebisyon, ito daw si Zaldico ay nanghihingi ng accountability clearance sa camera. Ang kapal ng mukha mo, ha? Hindi ka pa nga umaatin sa mga hearing, putang nagpapa-clearance ka na. Oo, ito yung 'di ba pag nagtrabaho ka tapos nag-resign ka. Siyempre pag nag-resign ka, kailangan mong magano ng clearance. Kailangan mong mag-apply ng clearance para kung i-clear ka ng kumpanyang pinagtatrabahuan mo, hahanapin kasi yun nung bagong nung bagong kumpanya na pagtatrabahuin mo kasi siyempre employed ka So hahanapin nila, meron ka bang clearance sa dati mong trabaho para malaman nila kung maayos ba yung pag-alis mo doon, wala ka bang ninakaw, wala ka bang mga dinispalcom pera, wala ka bang hinayop, hinudas sa kumpanya nyo, di ka ba tamad, di ba? So titingnan nila yon. Siguro ito si Zaldico, baka nag-a-apply na to sa Pluto. Kaya siguro hinahanapan na siya ng clearance. Humihingi siya ng clearance, ha? Hindi sinasabi to ng camera. Pero humihingi na pala ng clearance si Zaldico. Para siguro magamit niya sa korte na kinlear nga ako ng Congress. Ibig sabihin, wala akong kasalanang ginawa. Yun ay inexpose nitong isang dating vlogger na House of congressman na ngayon dahil sa party list system. Humihingi daw ng clearance. Pakunoorin natin to. Play na umano ng accountability clearance si dating Congressman Zaldico sa Kamara. Ayon kay Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando. Kaugnay nito, hindi pa rin tukoy ang kinaroroonan ng dating kongresista. Ang detalye sa exclusive Agenda Weekend Report ni Mavic Trinidad ng Abante. Hindi pa daw tukoy, ha? Tila wala namang pag-asa pang bumalik ng bansa si dating Congress. Diba, sino ba dito nakakilala kay Zaldico na siya ang pinakamayaman sa Pilipinas? Meron ba? Wala, no? Ako talaga hindi ko alam, Nakilala ko lang to si Zaldico nung narinig ko lang talaga yung unang-una narinig ko yung pangalan ni Zaldico kay Congressman Arnie Tevez. Nung in-expose ni Arnie Tevez na bagman daw ni Romualdez itong Zaldico. Tapos tinitingnan na sino ba itong Zaldico na to? So yung pala, tinutukoy din ito ni Senator Villanueva na sindikato ng maanumalyang yung mga laptop, deal ng DepEd, tapos napabalita din ito na na sangkot sa Pharmally. So in-expose ni ni Villanueva, tapos si Banat Bay kinontent yun. Ng daming kaso ni Banat Bay dahil dun sa content na yun. Taki mo, hindi siya nagsabi, ha. Ang may kaso si Banat Bay ng cyber libel. Pero si Villanueva wala. Samantala si Villanueva naglabas nun. Lumabas naman sa media yun. Ginamit lang ni Banat Bay yung mismong lumabas sa media. Tapos dinimanda siya. Talaga mahilig magdemanda yung mga yung mga may kasalanan. Wala. Doon ko lang to nakilala. Kaya nga takanta ako nung sinabi ng abogado niya na yung pera nito, yung net worth niya, mas malaki pa sa net worth ni Pacquiao. Mantakin mo si Pacquiao, nagpasuntok sa mukha yun. Nakalog na nga utak ni Pacquiao, kakapasuntok sa ulo. Tapos mas mayaman pa si Zaldico. Mantakin mo hindi man nagboxing yan kahit isang beses. Si Pacquiao ang daming negosyo. Si Pacquiao, kahit nga uugod-ugod na si Pacquiao, gusto pa magboxing para lang magkapera. Tapos itong Zaldico na to, sasabihin nung amo niya, mas mayaman pa si Zaldico kay Pacquiao. Mas mayaman pa actually si Zaldico kay Cynthia Villar. Tayo, nagka-diabetes na nga yung tao. Nagka-diabetes na yung tao, kakaluto ng cake dyan sa yung kanilang kapihan, yung Coffee Project. Ang sasarap ng cake dyan, Villar ang may-ari niyan. Narinig mo ba to si Zaldico may-ari ng mga ganyang kararaming mga establishmento? Parang lang naman to, hotel. Tapos aside from hotel, tawag dito yung mga resort. Dami naman may resort dito pero hindi naman ganyang kayaman. Di ba meron ka ba nakita? Saan ka pumunta? Sa Misibis Bay? Wala namang ganun. Lahat naman pag tinanong mo, saan ka pumunta? Palawan. Saan ka pumunta? Boracay. Di ba? Pero yung mga resort owner doon sa Boracay, hindi naman ganito kayaman sa kanya. Yung Misibis naman yan, hindi naman pinupuntahan yun. Paano nangyari yun?
Di ba na naging sobrang yaman nito? Doon pa lang magko-questionin mo na saan galing yung pera niya? Oo, likas na ba na mayaman to? Tatay ba nito, Espanyol? Samantala yung mga Zubil de Ayala ng mga Espanyol dito, mas mayaman pa siya. Paano nangyari yun? Ayop talaga naman, Zaldico. Nagsalita na rin kamakailan ang abogado nito na si Attorney Rui Rondain na hindi niya ipapayong umuwi pa si Ko sa Pilipinas dahil mayroon umanong mga pagbabanta na sa buhay ng resigned na mambabatas. Nakadagdag pa ngayon ang balitang nag-a-apply na ng accountability clearance si Ko sa Kamara. Sa eksklusibong panayam ng Abante kay Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando. Kasama natin to si Kamanggagawa Party List nung pinatawag tayo sa Congress. Yung mga vlogger na pinatawag sa Congress, kasama natin to, magaling magsalita to Fernando, may indikasyon daw ang aplikasyon na ito ni Ko ng pagtakas sa pananagutan laban sa lumalalang flood control scam. So we have received a very credible information na nag-a-apply si former Representative Zaldico. Ito congressman to so I will take his word for this. Kasi syempre, meron siyang, taga-roon mismo siya sa House of Representatives. Nag-a-apply daw ng clearance. Walang iya. Kapal ng mukha, ng accountability clearance. Meaning? Nagpapaklear na siya. Pwedeng magamit kasi ito Pwedeng magamit to anytime soon. Nasasabihin niya, cleaner nga ako ng cleaner nga ako ng house. Paano niyo sasabihin na may kinalaman ako dyan? Pwedeng gawin yan Kino-question din ni San Fernando ang prosesong pag-a-apply na ito ni Ko, gayong wala naman siya dito sa bansa. Who is applying for the clearance of former Representative Zaldico? Yung yung natirang dapat nga yung mismong party list na ako Bicol, dapat yan. Ako Bicol ba? O Bicol Saro. Hindi, ako Bicol kasi ang Bicol Saro si yung malaki pisngi. Na nakuryente, gusto pa imbestigahan yung Dolomite. Di naman daw niya gustong pa-imbestigahan yan dahil sa kalaban niya si Duterte. Gusto lang daw niyang malaman kung ano bang mabuting na idulot ng Dolomite Beach sa buhay ng mga Pilipino. Palagi ko marami na, sa'yo wala. Hindi mag-focus sa Bicol. Ang mga pangalan ng party list nyo Bicol, di yung Bicol ang nakawan nyo, yung Bicol ang bisitin nyo. Hindi nyo naman lugar na ninyo. Pinipeste ninyo. Kasi when you do your clearance, you have to be present, di ba? Opo. Pwede ba na Dapat ganun. Kasi ako, nung ako ako kasi nung nag-resign ako, nung umalis ako sa trabaho, ako nag-apply ng clearance ko. Alam nga naman yung pinsan ko yung mag-a-apply para sa akin. Hindi naman siya yung ako. So, kailangan ikaw personal. Hindi, baka yung niya, yung pumalit sa kanya na yung party list representative nila, yung yung susyunga din na niya, yung tawag dyan, second nominee niya ba yata yun May may representative, parang gano'n. Pwede ka bang mag-apply ng clearance in absentia? That's a question. Kasi when you apply for clearance, you should be present. Layo ng pagbubunyag na ito ni San Fernando ay para ipaalam sa taong bayan ang mga galaw ni Ko sa kinasasangkutang anomalya. Kaya malaki talaga So, alam nyo, sabi kasi nila nagnakaw to. Ako hindi ko sinasabing nagnakaw to pero sinusumbong siya sa nagnakaw. Sige, let's assume na magnanakaw siya. At ganun talaga karami yung mga ninakaw niya. At mantaki mo, pasikreto nagagawa niya to. Hindi lumalabas sa media. Kung hindi pa in-interview itong congressman na ito, hindi pa lalabas sa media. Imposible, hindi alam ng media yan. Tangina, sa sobrang chismoso ng mga yan, pagka naamoy lang nila siguro na umutot ng medyo mabaho-baho mga Duterte, balita na kagad yan Samantalang itong itong salot na to, nag-a-apply na ng clearance. Kailangan i-confirm to o i-deny ng yung sino yung Speaker of the House. Nasaan na ba yun? Ganyan ang Speaker of the House, hindi nararamdaman, Kasi for the longest time, ang Speaker of the House, parang naman yan. Hindi naman yan kasing katulad ni Romualdez na putya, laman na lang ng balita, puro Romualdez, wala namang ginawang mabuti. Gaya ng panawagan ng marami, nais din ni San Fernando na bumalik na ng bansa si Ko. Ayan. So, ini-expose nito ni San Fernando na ito daw, chinacharot tayo nito ni Zaldico
Si Zaldico daw, di umano ay palihim na gumagapang na grabe talaga nagagawa ng pera, no? Ganyan talaga pag marami kang marami kang nakulimbat di umano. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang halong